po si Noynoy Aquino, kandidato sa pagkapangulo. Magandang gabi, Senador. At makasama po natin ngayon si Malu Mangahas, Executive Director ng Philippine Center for Investigative Journalism. At isa po sa mga haligi ng GMA News and Public Affairs, ang Editor-in-Chief din ng GMA News.tv, si Howie Severino. Sa parayan po na ito, magkakaroon tayo ng 3 sets of question. Sa unang set po, easy question po ito. Mga tanong na may kaugnayan sa inyong personalidad. Ito una kong tanong. Fast break. Sa ating mga bayani, sino ba yung parang nakikita nyong susundan nyo yung yapak? Siyempre, tatay ko sana, no? Pero ang sabi ko ako, kung pwede hindi kompleto, lolo ko po sa tuhod, lolo ko po at tatay ko pare-parehong nakulong. Ako naman ho sana makulong. Sa mga buhay na tao naman, sinong pinaka-idolo ninyo? Si Nelson Mandela ho, isa. 27 years nakulong, tapos paglabas po, wala yung puot sa damdamin. Parang kahanga-hanga. Senator Aquino, sino ho ang naging dahilan o anong dahilan na kayo'y naging napakasaya sa buhay ninyo? Moment of bliss. Yung isang bayan ng Pilipino na, lalo nung unang EDSA. Yung gabi na siguradong umalis na po si Ginoong Marcos at taong isang bayan ng Pilipino, umarap sa mga tangke, hindi armado, puro pananampalataya at pagtiwala sa kapwa nila. Senador, anong katangian meron ka pero ayaw mo? Well, yung physical attribute siguro. Kasi namana ko yung buhok sa akin ko, hindi sa kuwag ko. Pero yung sa katangian, ayaw ko po. Kung minsan masyado akong yung honest, masyadong diretso. Parang kulang sa diplomasa. Ano naman yung katangian na meron ng iba na ayaw mo? Ayaw mo, siyempre, yung hindi ko pagiging totoo pag kinakausap. Parang napaka-aksaya ng oras, parang walang silbi. Nakapagsinungaling na ho ba kayo, Senator Aquino? Well, nung araw po sa nanay ko na pag white lies, pag tinanong ko ano oras ka mo, hindi sasabihin ko maaga. Pag sinabi niya maaga o umaga, sabi ko banda doon. Yung mga ganun tipo. Kung may bagay kang gustong palitan sa sarili mo, ano po yan at bakit po, Senador? Pero kung mas bata ako, lalo ko na involved sa athletics. Baka natuloy better. Pero pamilya ko namin kasi hindi talaga athletically trained. Hinabol ko rin na mas may edad po ako. Medyo yung mga parte na katawan na bugbugo dahil pinilit mong gawin at latter stage. Your greatest extravagance? Yung sa music collection ko siguro, I have quite an extensive CD collection. It's about 4,000 plus dating from the late 80s. Ano po ang pinakamahalagang nagawa nyo na para sa bayan? Palagi ko yung pag may nakikita, for instance, nasa house po tayo, yung mga guides ako po ineffective din nagpatakbo at hindi hinarang po natin yung palagay natin mga human rights abuses doon. Bottom line, yung mga mali po sa sistema na nakikita natin na ayaw tangalan ng iba, pinasukan po natin rather consistently. Pati na intelligence funds and so many other things. Ngayon naman po, para sa ating average question, pag-usapan natin yung platapormang inihahain sa publiko, sa bayan ng ating kandidatong si Senador Noynoy. Magbibigay po kami ng 10 issue. Pakisabi po yung konkretong programa na ihahain po ninyo. Unahin ko po yung issue ng edukasyon. Ang solusyon po sa kasalukuyan, nahabol pa natin ang susunod na baitang. So, ang dulo po niyan, yung mga bata sa Pilipinas, sinaobligang matutunan lahat ang kailangan matutunan sa mas maiksing panahon. Lugi ho sila. May shifting ka pa. So, yung 10 years, nagiging 5. Mukhain po namin 12 years. Tapos may nursery to prepare the students to be able to study. And of course, titigil na po natin makalukuhan ng mga textbook na parating mali. Okay. Sa issue po ng healthcare, para sa kalusugan natin. Sa healthcare po, isa sa pangunahin dyan, yung PhilHealth, tila nagiging financial institution rather than the healthcare institution it should be. No? So there should be mas matinding pagtutulungan ng DOH at saka ng PhilHealth amongst others. Meron din po yung provision ng ating mga health professionals na idadagdag. Ang dami pong kulang, pero nagulat ako na hindi ko pala pa 10,000 pinakamalaki na ho yata, yung libo ng specific specialty. Yung 40% na ho ng mga nanay na nanganganak sa bahay pa rin ginagawa. Merong 5 million na matanda na in need of serious medical attention that they don't get to. So, kasama, ayusin mo natin yan. Plus yung cheaper medicines law na sinulong po ng ating partner na si Marojas ay dapat natin pabilisin ang implementasyon. Sa issue po ng housing. Sa housing ho,
Siyempre marami ko tayo kailangan i-review nga bakit yung mga funding agencies nung araw nagkalugi-lugi, no? Siyempre, yung pumasok ko bilang kongresista, may programang UMP yata ang tanda ko na pangalan, na kung saan sinusubukan kong i-access para doon sa ating mga marami ng Tagalunsod, kung saan po sa Tarlac City, ay sabi sa akin wala na akong pondo, etc. O ngayon natin nalalaman kung bakit wala po ng pondo, iwawasin po natin yan. Okay. Sa kalikasan po, Senador. Karikasan po, name ng aming kasamahan si Eric Acosta, aming ecology expert, aming plataforma sa ekolohiya. Sabi po niya, no forests, no watershed, no watersheds, no water, no water, no food, no food, no people. So, babalik po tayo dun sa talagang, ang dami mo kailangan ayusin, no? Pero pag dikit-dikit nga ho to, pag hindi natin ginawa yung tama to begin with, wala akong mangyayari sa interventions later on. For instance, amongst the studies na dumaan po sa atin, hindi pa rin pala natin dinidelineate o yung minamarkahan kung ano ba talaga yung forest. Kaya pag may nagsasalitang save the forest, hindi ko ganun kaliwanag yun. Dahil hindi po nga sinabi ano ba ang dapat natin save. Usaping pera po tayo. Foreign debt, pork barrel at taxes. Pork barrel po, kailangan po yan, tinatawag na equalizing fund. No? Pero at the same time, ililimit po natin. Ako ho, nung congressman ako, pinipilit ko parating tinatawag na hard projects as opposed to yung soft. Yung hard po, tangible. Lalo po, kalsada, eskwela, etc. Pag hinanap yung pondo, madali maituro. Pero again, ililimit po natin na may medyo. In effect, sila mag-identify nung projects para i-implement yung national program. Sa taxes po, hindi tama na magtataas tayo ng buwis sa panahon na hindi pa natin nakukolekta yung mga buwis na nandiyan na. Foreign debt, utang panlabas. Sa foreign debt, gusto kong pag-aralan ng gusto. No? May deficit meron tayong deficit of 300 billion last year, 300 this year. Pag may deficit ka, kadalasan kakailangan utangin po natin. Pag tayo na-liquidate natin yung debt, sarado ka agad itong mga kailangan natin pag-utangan, problema po yun. Problema ho ng kawalan ng trabaho o unemployment. Sa trabaho ho, ano mga maganda natin potensyal? Nandiyan yung BPOs, nandiyan po yung IT, nandiyan po yung tourism. Tapos idadagdag po namin, agriculture, lalo na yung post-harvest. Tapos yung infrastructure projects with a very heavy labor bias. Okay. Yung ibig sabihin po niyan, kunyari, yung kakulangan ng eskwelahan, kasi pwede natin enroll sa private school, baka katipid tayo na about 100,000 pesos per classroom of 50. Or pwede natin gawin po na magpagawa nitong lahat na kulang na classroom, yun po yung magiging dagdag sa ekonomiya ng bawat barangay. In turn, yung taong sa sweldo po doon, dadagdagan yung kaya mababili doon sa kanila pong lugar at yun ang pang-priming economy. Government funding for artificial contraceptives like condoms, pills, IUDs. Meron ng mga tao na sa kanilang konsensya, okay lang po gamitin yun. No? At hindi kaya. At dahil hindi kaya, nagkakaroon ng unwanted pregnancies nga ho. So, doon tutulungan dapat tayo Estado rin. Pero manigurado rin po tayo pala, sorry. Dahil may mga ibang programa, hindi dito sa ibang bansa, na nagkaroon na, may katunayan rin na may budget ka, hindi mo gastusin, mawawala. No? So, dapat po yata dito, manigurado tayong walang pilitan, lalo sa mga taong ayaw gumamit. Pero okay lang may budget para sa artificial. Okay. Charter change. Charter change, we intend to set up a commission early on in the term, within the first month. They will study two things. Number one, may need ba? Number two, may clamor ba from the public for it? Yung pag ginalaw po natin sa Ligang Batas, yung pupundasyon ng lahat ng ating batas at ating lipunan, pero ka short-term disruptions na may negative impact. Yung negosyante gusto magtayo, maghihintay muna magklaro kung nagbagong patakaran. Madedelay yung trabaho pwede makamit. So, yung resulta po niyan, baka pwede natin iharap sa susunod na barangay elections na dapat natin next year. No? At kung doon nga natin iharap yung tanong kung magkakaroon ng amendments sa ipopropose. Tapos through CONCON. Pero kayo mismo, kontento ba kayo sa ating saligang batas? O kailangan may amendment din? Noong araw po, kontento ko. Sa totoo lang, sa pamamahala po ni Ginang Arroyo, doon ako nagulat na tipong yung mga safeguards, akala natin kumpleto na, kulang pa yata. At dahil nga ang daming beses sa aking pananaw, lumaktaw po doon sa tinakda ng saligang batas. Insurgency and national security? Sa insurgency po, no, we will have more and more serious, more inclusive, more transparent dialogues with all of the insurgent groups within the country. At having said that, yung rights naman have to be rights of everybody. At ako, parang walang nagbibigay pansin doon sa ating pong kasaguluhan at kapulisan na kung kailan dumoble na po yung population natin, sila po exactly the same number as they were during EDSA.